Nakakalungkot ang balitang pag-uusapan natin. Nagloko umano ang preno ng isang motorsiklong sakay ang tatlong menor de edad kaya sumalpok sa isang bahay sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Ang driver ng motorsiklo sugatan at napatayo na lang habang ang dalawang angkas niyang babae humandusay sa sala ng bahay. Dead on the spot ang isa sa kanila habang isa naman dead on arrival sa ospital. Sila ay pawang mga estudyante at base sa investigasyon, papunta raw sila sa kanilang eskwelahan mula sa view deck na pinuntahan. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dyan? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, walang plaka ang motor at mga menor de edad ang sakay. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa ganitong insidente? Well, alam naman natin na sa dami at patuloy na pagdami ng motorsiklo sa daan, motorcycle is life. Pero dahil nga sa hindi pagsunod sa madaming regulasyon at batas, nagiging motorcycle is loss of life. Nakamamatay talaga. Kaya't paalala lamang sa ilang mga importante sa ilan, meron tayong mga batas na napaka-importanting tandaan. Una, bawal po ang paggamit ng mga motorsiklong walang plaka. Ito ay violation ng Motorcycle Crime Prevention Act o Republic Act 11235 kung saan nakasaad na lahat ng motorsiklo ay dapat may plaka. In fact, dapat nakarehistro sa Land Transportation Office or LTO ang motorsiklo within 5 days pagkabili or pag-transfer ng ownership nito. Kung bagong-bago at walang plaka, dapat may temporary plate man lang. Of course, ang main objective sa paggamit o di paggamit ng plaka ay sa paghuli sana ng mga masasamang loob na gumagawa ng krimen gamit ang motorsiklo. Ang mga riding in tandem at ang panggamit nito sa paggawa ng krimen ang pangunahing dahilan sa license plate requirement. Malalaki ang fines at mabigat ang penalty ng kulong sa maling paggamit ng mga license plate ng motorsiklo. Ang mga nagmamaneho ng walang plaka o may plaka na hindi mabasa ay pagmumultahin ng 50,000 to 100,000 pesos at maaari pang makumpiska ang motorsiklo ninyo. More importantly, dahil ito nga isang life or death issue, bawal ang pagsakay ng isang motorsiklo nang walang helmet sa ilalim ng Motorcycle Helmet Act of 2009 o Republic Act 10054 na required ang pagsusuot ng helmet, driver man o pasahero ng motor. Kailangan pa ba natin i-explain kung bakit importante ito? Nakita na nga natin dyan sa video na yan. In any case, malapit man o malayo, joyride man o hindi, ang pagsuot ng standard protective helmet ng driver at ng backrider ng motorsiklo ay required. At take note, hindi basta-basta helmet. Standard protective helmet ang sinabi natin na may certification ng DTI or dapat may Philippine Standard Mark or import commodity clearance. Dahil kung fake ito o substandard, walang protection ito kung mabagok ang ulo ninyo in case of an accident. Ang multa sa mga hindi pagsusuot ng helmet sa mga motor riders mag-uumpisa sa 1,500 at pataas ng pataas until sa fourth offense ay 10,000 pesos na to at may posibleng pagkumpiska pa ng lisensya. And most importantly, meron po tayong Republic Act 10666 o ang Children's Safety on Motorcycles Act of 2015. As a general rule, bawal magsakay ng bata sa mga busy streets o may mabibilis na sasakyan or kung ang speed limit ay higit sa 60 kilometers per hour. Of course, may exemption. Pwede lamang daw kung ang bata ay nangangailangan ng agarang medical na atensyon at kinakailangan dalhin kaagad sa ospital. Dapat din kung ang bata ay kayang umabot at mahawakan ang baywang na nagmamaneho ng motorsiklo. Kung ang bata ay nagsusuot ng tamang protective helmet, alinsunod sa Motorcycle Helmet Act of 2009, dun lamang pwede sumakay. Kung ang bata ay makakayang maabot ang kanyang mga paa sa footleg ng motorsiklo, pwede tintong payagan. Violation ng batas na to may fine na 3,000 pesos for first offense, may 5,000 sa second offense, 10,000 pesos sa third offense at suspension pa ng lisensya for the third month. May fourth violation pa, automatic revocation na po ng driver's license yan. Of course, kailangan isaad na kailangan din ng driver's license
para makagamit ng motorsiklo in the first place. Bagamat walang nasaktan sa bahay kung saan sumalpok ang motorsiklo, laking takot daw na idinulot ng insidente sa mga nakatira dito. Ano naman po ang habol nila sa ganitong pangyayari? Of course, may posibleng criminal liability ang driver dito, hindi lamang sa pagkamatay ng mga menor de edad na pasahero, pero pati na rin sa damage to property sa nasalpok na bahay. Reckless imprudence o matinding pagpapabaya na nauwi sa damage to property and of course, sa loss of lives. Of course, may civil liability pa para sa nasirang mga gamit at istruktura ng bahay na dapat ay maibalik sa dating ayos. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip! Ask me! Ask Attorney Gabby! Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.